At eto nga yung mga YB natin, mga kalapatids na hinango. Malalaki-laki na, pero nasiyap pa. Yung pinakabata natin na pang norte, yung brown. Pulang singsing. At eto yung kanyang nest. Naka-comb ring. At meron tayong Black Tiger Grizzle. Yan o. Bali yung nestmate niya na nandun na sa pinagkunan ko ng kanilang magulang. At ito yung anak ni Bulak. Ayun o. Naka-comb ring din. At ito yung galing doon sa pinagkunan natin. Yung matandang breeder. Ayan o. Binigyan natin siya ng kapatid na itong Black Tiger Grizzle na White Grizzle. At binigyan din naman tayo ng yan, pula. Yan yung ating mga YB na iwinalay. Tingnan muna natin yung mga YB natin na pang norte. Yan, bale meron ditong 5. Dalawang blue bar. Yan yung isa nating blue bar na pang norte. At etong isa na yan, bali magkapatid, magkaiba lang ang edad. 2. Etong White Grizzle, yan o. Yan, White Grizzle. Pang norte natin, pangatlo. At eto, yung nestmate niya. Blue check na may isang puti sa pakpak. At etong ating itim. Yan yung itim. Pula rin ang singsing yan, pang norte din natin. Magkaiba kulay na mata. At yung brown na isa. Yung pang-anim natin, yan, bali kompleto tayo. Kompleto pa rin yung pang norte. Ito nga, yan yung red ang singsing. Yan yung ating mga pang norte. At ito nga, si Bulak. Papisahin na rin ang itlog niyan. At ito yung kanyang nestmate, blue bar, na may puti sa mata. Yan. Ngayong linggo, pipisa na ang itlog niyan. 2. Bale, suksukan ko yan ng pang 120 days challenge. Inihintay-hintay ko lang mapisa at kukuha pa lang ako ng ring. Si Bulak at ang kanyang pares. Meron 2 itlog na papisain ngayong linggo. Ayan o. At dito naman, meron ng inakay ito, 2. Kukunan natin ang pang 120 days challenge. Ayan o. Blue bar, white light. At yun ang magulang. Yung pares. Magulang ng 2 nating inakay. Pisa na. Pang 120 days challenge. Bale, ito ay kapatid nung isang pair natin. Kapatid nung hen na papisain na rin. Itong blue bar white light na yan. Ito yung kapatid niya. May check din sa ulo. Sa mata. May puti rin. Ito. Magkapatid silang 2. Parehas. Kukuhanan ko ngayon ng pang 120 days challenge. Meron ng 2 inakay. Kakapisa lang. Ganun. Hindi na lang natin masyadong guguluhin. Dahil kakapisa lang. Pang 120 days challenge. Silip naman tayo sa iba. At ito naman, yung white light na ating breeder.
Yung galing kay Sir Alan. Ayan o. White light. Blue check white light. Yan yung bigay sa atin ni Sir Alan. Yung kanyang pares na blue bar. Yan. May dalawa ring itlog. So bale, kukunan ko yan ng pang 120 days challenge. 6 ang ring ng 120 sa isang set. Bale, eto nga yung pinakahuling pipisa sa tatlong pares natin na may tagagalawang itlog. At yung mga yan ay fertile ang itlog dahil kinadling ko na lang nung nakarang uwi ko. Fertile yan. At yan ang mga kukunan natin ng pang 120 days challenge. Dahil nga tayo ay panay gulong, ay pinahiram tayo ng breeder. Yan. Yan yung mga lahi na dumudulo. Pinahiram sa atin ng isang kapwa natin puncher. Dahil nga tayo ay panay gulong. Ayan o. Kakakuha ko lang at umitlog na kagad. Meron ng isang itlog yan. Yan ang barako. At ito naman ang hen. Yan. Kukunan ko yan. Kung sakasakali, kukunan ko ng pang south. At ang isa naman ay irereserba ko kung magkakaroon siya ng dalawang inakay. Irereserba ko agad ang isa. Ito naman yung isang breeder na white light. Yan yung magulang ng brown bar. White light. Binaklas ko na muna sila para makarecover. Ayan, maputi na nga uli ang ilong. Dahil nga dalawang inakay ang sinubuan. Ito yung barako. Tignan natin yung hen. Ito naman ang hen, nakapares niya nung nakaraan. Si Wasak. Yan yung ibon na tumukod sa atin na wasak ang dibdib na BBC. At ang may-ari niyan ay nakausap na rin natin. Yan, yung pares ni white light. Meron silang dalawang inakay. Isang panglaro sa norte at isang pangreserba. Ito yung naging inakay ng ating breeder na yon. Naging pahabol natin para sa norte. At itong isa na white grizzle, pangreserba natin yan. Ito nga, yung pinakamatandang breeder natin, yung white grizzle. Nagkaroon siya ng dalawang inakay nung nakaraan at winalay na nga natin. Yung white grizzle at saka black tiger grizzle. Ito nga ay 2015 banded. Yan. Nilipat ko sila dito sa isang kulungan kasi nga ito ay naalpasan ko. Dito ko na sila nilagay dahil inilagay natin sa pwesto nila yung ipinahiram sa atin ni Sir Alan. Yan. Pa-condition muna uli bago uli isa lang sa breeding. May mga anak na yan sila. Isang panglaro ko sa norte. Tingnan natin. Ito siya, yung itim. Ito nga, yung itim, yung anak ng matandang breeder. Panglaro sa norte. At yung isang white grizzle na yan, kapatid niya yan. At etong isang black tiger grizzle, samantalang yung isa ay ibinigay ko nga
doon sa pinanggalingan ng matandang breeder na yan. At binigyan naman tayo nito. Pula. Kaya dalawa na yung pula dito sa aking loop. Samantalang ito naman yung binasaga ng singsing, yung pinanglaro natin sa pan race. Hindi na siya umabot sa derby dahil nga na-disqualified. Ganda sana ang pwesto nito sa pan race. Hindi lang na derby dahil na-disqualified at binasagan nga ng ring. Maganda yung naging lipad nito sa pan race. Bale, kukuhanan ko to ng pang south. Subukan ko isa lang sa kanyang tatay. Yan. Wala na siyang singsing, basag na. Kaya subukan natin i-breed. Balik sa tatay. Ito nga yung kanyang tatay. Ayan, etong white light na yan. Ang tatay niya. At ibabalik ko nga itong basagang singsing inbreed natin. Subukan natin kung anong magiging result ng lipad ng kanilang anak. Mga ano pa, 1 linggo o titingnan ko pa rin ang kondisyon ng kanyang tatay bago ko isalang. Dahil nga kakawalay lang. Nasa 2 weeks pa lang na 1 week. Nasa 1 week pa lang na walay, pero recover na yung magulang. Itong barako, bumibilog na at pumuputi-puti na ilong, pumupulbos na uli. At yan nga ang update sa ating mga ibon. At nakawi tayo paglipas ng 1 linggo. Naglinis-linis rin tayo dito sa ating loop. Nagkayod-kayod. At yung ibang breeder na kakawalay lang ng inakay ay pinaliguan muna natin. At nakita nga natin na may itlog na itong pinagamit sa atin na breeder. At eto nga ay yung isang pares natin may inakay na, kakapisa lang. Samantalang ito malapit na rin pumisa. Eto, papisain na rin ngayong linggo. Yung ating mga bagong walay, eto na sila. Yan, nalinisan din natin ng konti yung plywood. Nasapin nila. Dahil medyo luma na nga yung ating loop. Putol na yung mga steel matting. Kaya nilalagyan ko ng plywood. Puro ipot na yung kanina. Nilinisan na rin natin. At dito sa ating pliers loop. Yan. Nilagyan ko ng bagong patukaan. Para hindi na kailangan pumasok umakyat dun sa ating loop pag magpapatuka yung mga naiwan dito. Nasilip rin yung ating mga pang norte. Ay, madali ka ako. Ano mga akong damit na tapos sabon? Opo. Yan yung ating mga pang norte na paronda natin paglipas ng opo, wait lang. 1 linggo. Update ulit tayo sa sunod na mga araw. Mga kalapatids.